how should we understand heaven? Paano natin uunawain ang langit? Alam niyo, kagaya na sinabi ko kanina, ang pag-uusap sa mga ganitong bagay, dalawang eternal destinations na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ay fit na fit para sa panahon ngayon ng pandemya. No? It's fitting para sa pandemic. Kasi nga, dito sa pandemic, lahat ay parang fleeting lang eh. Parang lahat ay lumilipas. Dito tinuro sa atin na anumang sandali pwedeng matigil ang mga bagay, pwedeng mahinto, mga pangarap, mga layunin, pwedeng magbago. No? So, ano ang ating patutunguhan pagkatapos ng buhay nito? Dalawang destinasyon, langit o impyerno. Nung last Sunday, pinag-aralan natin yung tungkol sa hell. No? Bagamat yun ay isang lugar ng kaparusahan, isang lugar ng paghihirap, at matinding apoy, at kung ano pang maraming mga bagay na mahirap isipin, parang nakakabangungot isipin. Pero yun ay mangyayari lamang kapag tayo ay may kagustuhan na mapalayo sa Diyos. Kasi ang pinakamasakit talaga sa hell is yung kawalan ng relasyon sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, kung tayo ay namumuhay ng parang walang Diyos, bibigay sa atin ng Diyos yun. Gusto mo mabuhay ng walang Diyos? Sige, bibigay ko sa iyo yung buhay na walang Diyos. At ang buhay na walang Diyos, sa apoy ng impyerno. Doon talaga, gusto mo ng buhay na walang Diyos, diyan ka mapupunta. So, yun ang ano. Ngayon, dito naman sa langit ay iba. So, dito natin makikita ano ang kaibahan ng impyerno, ano naman ang kaibahan ng langit. Now, dapat natin is this, yung reaction ng ating mga kapwa-tao regarding this. No? Next. So, yan po. No? Kita niyo sa larawan, langit, impyerno. Na iba-iba, saray-saray reaction. No? Merong mga nagdududa, totoo kaya yan? Totoo ba yung impyerno na yan? Totoo ba yung langit na yan? Parang hindi naman ako naniniwala. Meron naman yung mga nagbabasa ng Biblia at yung mga nananampalataya, umaasa. Andun nakakawin ang kanilang pananampalataya. Kasi gano'n naman na ating mga as Christians, yun ang pinangahawakan natin. Kita natin ang mundong ito masakit, ang mundong ito mahirap, ang mundong ito puno ng pagsubok. Doon sa langit, wala. Doon sa langit, puro kaligayahan. So we are hopeful regarding that matter. Inaasahan talaga natin yan. Pero meron naman yung mga di ako naniniwala dyan eh. Sensya na, ayaw ko makinig tungkol dyan. Hindi ko pag-uukulan ng oras ko yan kasi marami akong ginagawa, busy ako, may mga ambisyon akong hinahabol, may mga business akong pinapatakbo, may pangarap akong gustong mangyari sa buhay nito. So, maaaring hindi niya pinag-uusapan, pinag-iisipan man, may impyerno ba, may langit, basta magbuhay lang ako. Pag natapos yung buhay, di po saan ako pupunta, bahala na, gano'n na lang. May mga ganong tao po, hindi nila pinag-iisipan ang mga ganitong bagay. Meron naman, yung mga talagang nag-iisip, totoo nga kaya may langit, totoo nga kaya may impyerno. Lalong-lalo na kapag nakaranas kayo ng may namatay sa pamilya nyo, tapos mapapag-isipan nyo, nakaharap kayong lahat dun sa kabaon, burol yan, tapos iniisip nyo. Kasi ako, like ko sinasabi, if ever given ako the opportunity to speak in a funeral service, ang sinasabi ko, ang nakikita nyo sa inyong harapan ay hindi lang isang kabaon, kundi isang period. Yan ay isang tuldok. Nakaharap tayong lahat sa tuldok. Ito ang tuldok ng ating buhay. Kung ang buhay natin ay isang mahabang pangungusap, isang mahabang kwento, ito yung tuldok. Dito natapos ang kwento ng buhay ng tao ito. So lahat tayo nakaharap sa tuldok. Lahat tayo nakaharap sa sandali na pagdating ng panahon, aabutin din natin yan. And then the question remains, may langit ba? May impyerno ba? Doon ka lang ba magtatanong? Doon ka lang mag-iisip. Kapag naharap ka na doon sa tuldok, doon mo lang pag-iisipan yung mga bagay na yan. So may mga gano'n, may mga nag-iisip talaga tungkol sa bagay na yan. Meron naman, natatakot. Pero yung takot nila, out of ignorance pa. Kasi nga, dahil hindi nila naiintindihan. Di ba yung impyerno, doon yung diablo, tapos ano si Satanas, tapos binabarbecue daw yung mga doon. Ako, binabalatan ng buhay. Yung uod hindi namamatay, kinakain ka forever. So nakakatakot isipin talaga yun. Sa heaven naman, kabaliktaran yung sa heaven naman, meron naman na pupor. Pastor, ano bang gagawin namin sa heaven? Kakanta lang tayo doon forever. Ano di ba parang boring naman yung tayo heaven? Ano bang gagawin natin doon? Alam walang idea, walang ano man. So yung bunga ng reaction nila regarding the matter is out of ignorance. Kasi nga, hindi naintindihan, hindi alam kung ano ang may expect. So hoping na sana sa pag-aaral natin ito, mag-shed ng light
sa ating mga kaalaman tungkol sa dalawang destinasyon ito. Napag-aralan natin nung last Sunday, yung tungkol sa impyerno, this time na lang, pinag-aaralan naman natin ang tungkol sa langit. At kung ikaw yung bandang huli na nagtatanong, question mark, we are hoping sa biyaya ng Holy Spirit na nawa makatulong itong pag-aaral na ito para mabuksan ang ating kaisipan sa bagay na ito. Now, ito ang dapat naintindihan, kapatid. Yung isa sa dalawang destination yan, default destination, ibig sabihin, kahit wala kang gawin, doon ka mapupunta. Ano yun? Impyerno. Di ba? Napag-aralan natin last Sunday. May ginawa ba yung rich man? Di ba? Nabuhay lang siya namuhay lang siya sa, inisip niya lang yung sarili niya. Basta busog siya, maganda yung damit niya. Wala siyang pakialam doon kay Lazaro na nagugutom doon sa may tabi ng gate niya, na ang ine-expect lang yung kahit yung mumo lang na malaglag sa table niya. Wala siyang pakialam doon. Basta iniintindi niya lang buhay niya, pera niya, negosyo niya. Mayaman siya, hindi siya nag-take pagkapwa-tao. Sikat ako, bakit? Pasensya ka. Mga ganun ang kanyang pamumuhay. So, wala naman siyang ginawang masama talaga. Kung totoo, hindi siya pumatay ng tao naman. Pero saan niya nakita ang kanyang sarili after that? Sa impyerno. So, this is a default destination, kapatid. Kahit wala tayong gawin, doon ang punta natin. Why? Kasi sabi nga sa Romans chapter 3, verse 23, lahat tayo ay makasalanan. We are all sinners. Walang sino man sa atin ang nakaabot sa pamatayan ng Diyos. So basically, doon ang punta talaga natin. Kahit wala kang gawin, kahit hindi ka gumawa ng anumang malaking krimen, magnakaw o pumatay, sa impyerno ka pa rin mapupunta. Now, anong dapat natin gawin pala? Gusto natin makapunta sa langit. At ang langit naman, kapatid, ay hindi default destination. Ito ay mararating lamang kagaya ng isang reward. Pagkatapos kang magtagumpay sa isang bagay, ito ay pinagkakaloob kung ikaw ay worthy, kung ikaw ay karapat-dapat. No? Isang destinasyon na dadatnan mo lang, makakarating ka lang kung pumasa ka. Isang destinasyon, mararating mo lang kapag ikaw ay karapat-dapat. So ano ba yung mga dapat nating unawain para makarating tayo? Siyempre lahat, wala namang may gusto pumunta na impyerno, di ba? Gusto natin lahat pumunta sa langit. Pero paano po ba? Paano ba natin maintindihan ang bagay na ito? So next, number 1, unawain natin. Simulan natin sa definition. Now, hindi natin kayang pag-aralan yung tungkol sa saan ang langit. Kasi hindi natin alam saan ang langit. So yung where, hindi natin kayang pag-aralan. When, kailan darating ang langit, hindi rin natin pwedeng pag-aralan. No, kasi hindi naman natin alam kung kailan dahil. So yung when and where, hindi natin alam. And also yung who, hindi rin natin pwedeng sabihin yan. Kasi ang Diyos lang ang pwedeng makapagsabi kung sino ang makakapunta sa langit. So ano matitira sa atin doon sa 5 Ws and 1H? No? Kundi yung what, tsaka yung how. Yun na lang. No? What? So una, what? What is heaven? Ano ba ang heaven? Ano ang langit? Now, sabi sa Psalms chapter 8 verse 3 to 4, basa niyo po dyan, nagtatanong po yung psalmist, when I see your heavens, the work of your fingers, the moon and stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him. Sa Tagalog, kapag nakikita ko ang kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri at mga kamay, ang buwan, ang mga bituin na iyong inihanda, sino ang tao? What is mortal man? Sino ang tao at pinag-iisipan mo ba siya? Minsan natanong natin yan, ang ganda ng kalawakan, ang ganda ng langit. Bakit masyadong obsessed ang Diyos sa tao? Makasalanan naman tayo. Tinatanong niyo ba yan? Tinanong din niya na psalmist dito sa na to. What is mortal man? Sino ba ang taong mortal na to para pag-isipan mo ba? At ang anak ng lupa, no, the earthling man that you take care of him at inaaruga mo pa siya. Bakit niya tayo inaaruga? Bakit ba siya sobrang ba't niya tayo pinakarir? Diba? Na pansinin. Bakit niya ba tayo binibigyan ng pansin? No? Wala naman tayong kakwenta-kwenta, mga makasalanan tayo at mga matitigas ang ulo. So yun ang tanong ng psalmist. No? Kapag nakikita niya. Now, meron pong mga terminologies na ginagamit ng mga Hebrews para i-describe ang heaven. One of them is Shamayim. Okay, Shamayim. Shamayim is Hebrew, but this is plural. Ibig sabihin marami. Ibig sabihin is the heavens. O ang kalangitan, no? Ang the heavens. Now, ang Shamayim po ay nagko-comprise ng langit. Yan, nakikita nyo yung atmosphere, kung saan may mga ulap,
pati kung saan nakalugar yung mga bituin, mga araw, the heavens yan. So, pag sinabing Shamayim, the heavens. The heavens. Yung lahat na yan, kalawakan. Mula sa nakikita nating mga ulap, yung nililiparan ng mga ibon, nililiparan ng mga aeroplano, hanggang sa outer space na. Yun, yan ay Shamayim. Sa Greek naman, meron din silang term. Ito po ay Uranus. Uranus, no? Uranus na ang ibig sabihin po, the house of God, no? Ang bahay ng mga Diyos, no? The house of God. Kasi this is Greek mythology. At ang mga Grego naniniwala maraming Diyos. Diba? Remember, sila Zeus, sila Neptune, yung mga yan, mga Greek gods nila yan. So marami silang paniniwala tungkol dyan. So yung Uranus means the house of God. Dito din nanggaling yung pangalan ng isang planeta kilala natin, Uranus. Na ang ibig sabihin naman ng Uranus ay Father Sky. Amang langit, no? Father Sky. Na siya naman ang asawa ni Gaia. Gaia, ibig sabihin Mother Earth. Okay? Mother Earth. So pag binabanggit mo, ay si Mother Earth, Gaia yon sa Greek. No? Gaia sa Greek. Or sa naman, Father Sky means Uranus. Okay? So natututo tayo ng Greek dito. Yan ang mga katawagan ng mga sinaunang tao to understand itong mga kalangitan. Kasi nakatingala lang tayo, tinitingnan kung ano ba yun. No? But basically, sa Biblia, kapatid, mayroong tatlong bahagi ang langit. There are 3 divisions of heaven. At yung pag-aaralan natin sa ngayon, tatlong division ng heaven. Pag sinabing langit, tatlong division yan. Okay? So, ang unang division po is the sky, yung kalangitan. At ito po ay binubuo ng stratosphere, yung kalangitan, yung clouds, yung hangin, yung nililiparan ng ibon. Sabi sa Matthew 6:26, look at the birds, no? Your heavenly Father feed the birds of the air. No? Palmasdan ng mga ibong lumilipad sa hangin. No? Ang terminology na ginamit dun sa hangin ay yung Uranus. No? Sa Greek, na ibig sabihin, ito po ay lugar ng kalangitan na kung saan parte yung paglipad ng mga ibon, yung hangin, yung mga ulap, yan. Okay? So look at your heavenly Father who feeds the birds of the air. Yan. So the first division is the sky. Yan. Ang pangalawa pong division is yung outer space. Outer space po. Ang outer space po ay bumubuo naman ng kalangitan na kung saan nandun po yung mga buwan, andun yung sun, andun yung mga planeta. Okay? So, magugulat tayo pag nakikita natin na papag-aralan natin sa astrology, sa astronomy, ay yung kalawakan, yung mga realm ng mga planeta. Yung nililiparan na kailan lang po, nabalita sa internet yung SpaceX, na meron na po ngayon sa ating kamunduhan ngayon na kaparaanan ang tao na makabalik from travel sa outer space pabalik sa pamagitan ng isang reusable rocket. No? Na-invento na po yan. Kasi dati, isang one-way trip lang eh. Pagbalik ng capsule, nalalaglag na lang sa dagat. Ngayon, sa pamamagitan ng SpaceX, na inimbento ni Elon Musk, si Elon Musk, isang billionaire, meron na pong kaparaanan ng tao na lumipad sa outer space, pumunta sa isang space station na kung saan nandun yung mga astronaut, tapos bumalik sa Earth mag-landing para lumipad ulit. Parang reusable siya, parang ng aeroplano. Kaya nga po pinag-iisipan na ngayon yung travel sa Mars. Lately, kung kayo po ay mapag-observe sa internet, pinag-uusapan kung pinaghahandaan yung pag-colonize sa Mars. Kasi nakita nila, sabi nila parang may natagpuan daw silang deposit ng tubig. At alam naman natin, kapag may tubig, may buhay. Okay? So yun ang iniisip nila. Kasi nga, bakit ano nangyayari ba sa mundo? Nakikita nyo naman, global warming. Nakikita nyo naman, parang kakaroon na ng lindol. Nakikita nyo naman, nandiyan yung mga bagyo na matitindi. No? So, unti-unti nasisira yung ngayon. Wala tayong backup. Siyempre, backup natin, makahanap ng panibagong planeta na matitirahan. Saan po natin makikita yan? Sa second level of heaven, which is outer space. Nandun yung kalawakan. Now, meron pong pangatlong binabanggit na parte nito. Ito po yung tinatawag na the abode of God. The abode of God, where the throne of God is. Kung saan nandun ang trono ng Diyos. Sabi po sa verse, sa awit, awit chapter 1 verse 4, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, daan sa kalangitan nakaupo sa kanyang trono at buhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng
tao. Walang walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. So mula dun sa trono ng Diyos sa langit, sa abode of God, nakamasid ang Diyos. So the three parts of heaven is this: the sky, outer space, and then the abode of God. So pagka lumipad tayo lumabas tayo sa kalawakan na yan, punta na tayo sa realm ng mga planeta, gano'n ba kalawak yung outer space na yan? Hindi rin natin alam. No? Hindi masusukat yan. Yung pangatlo, yung pinakahuli, the abode of God. Hindi pa yun naaabot ng sinumang tao. So yan po, no? Yan po yung tatlong klase ng heaven. No? Yan po yung tatlong klase. Pag binanggit po heaven, tatlong division po ang tinutukoy dyan. Okay? Next. Yan. Now, meron pong isang kakaibang sitwasyon na naganap noon dahil po nandito tayo sa pag-aaral tungkol sa heaven. Meron pong isang kakaibang sitwasyon at ito po ay nag-involve kay Apostol Pablo. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 5, kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon ay ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Okay? Sinasabi ni Pablo rito, meron daw siyang kilalang Kristiyano na nakarating sa ikatlong langit, sa abode of God. No? 14 years na ang nakalipas. Sabi niya po rito, hindi ko lang matiyak kung ito ay isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam kong ang taong yon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung yan ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Inulit na naman niya. Tanging Diyos ang nakakaalam. Verse 4, nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaaring sabihin ni numan. Ipagmamalaki ko ang taong yan at hindi ang aking sarili maliban sa aking mga kahinaan. Ano sinasabi ni Pablo dito? Now, ang sabi ng mga theologians, ang dinidescribe daw ni Pablo dito ay ang kanyang sarili. Na si Pablo daw po nakarating, whether through the Holy Spirit, nakarating siya sa third heaven. No? Doon sa mismong tirahan ng Diyos sa paraiso. At doon nakita niya, nasaksihan niya ang mga kamangha-manghang bagay na sabi niya pa rito, hindi daw kayang ilarawan ng salita at hindi niya maaaring sabihin. Pero isang bagay na hindi nagagawa ng kahit sinong tao, pero ipinagmamayabang niya. Maliban doon, sinabi niya, ipagmamalaki ko yung taong yan na nakarating doon, pero hindi yung kanyang sarili. Okay? Meron siyang kaisipan na alam niya na kahit napakarami kong nalaman nung pinuntahan ko yon, hindi ko ipagmamalaki. Kasi bakit? Sabi niya, I will boast in my weakness. Ang ipagmamalaki ko ay ang aking kahinaan. Now, para suriin ito, pag binasa niyo po yung 2 Corinthians chapter 12, ang kabuuan nito is this. Si Pablo po ay kilala natin isa sa pinakamatalino sa lahat ng apostle. Kasi bago siya naging tagasunod ni Kristo, siya po estudyante na talaga ng mga Pariseo. Estudyante siya ni Gamaliel. Pag-aralan na natin yan. Isa sa pinakasikat na guro at senador, no, sa Sanhedrin ng mga panahon na yon. Now, sabi po sa verse 7 ng same talata, 2 Corinthians chapter 12, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako ay binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayon ay hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang sagot niya, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo pagkat nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't ang kagalakan ko ay pagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. That in my weakness, I am strong. Yung sinasabi ni Pablo dito. Binigyan siya ng tinatawag na thorn of the flesh o thorn in the flesh. Ito po ay isang pamamaraan para hindi siya magmayabang. Sa dami ng alam niya, sa dami ng natutunan niya, binigyan siya ng Diyos ng parang isang, sabi nga niya rito, sugo daw ni Satanas na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan para hindi siya maging palalo o hindi siya magyabang. Okay? So yan po ang naging kalagayan ni Pablo na makikita natin maya-maya pag nagpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. So dahil po dyan mga kapatid, ang next question is more relevant. No? So kung
kung katulad ni Pablo, siya pinakitaan ng ganyan, pero meron namang mga pahirap na binigay sa kanya, it begs to question, sino ba at paano ang kaparaanan para makarating tayo sa langit? So, ang next question natin is this: how do we get to heaven? Paano ba tayo makakarating sa langit? Now, saan dapat natin maintindihan is this: we need to understand that heaven is not just a place or destination, but an ideal. It is an aspired goal, a desired situation, a reward for winning over this world's hard trials. Hindi lang siya isang lugar na dapat nating intindihin. Siya po ay isang sitwasyon na dapat natin o gusto nating marating. Now, kayo ba'y nakapanood na ng mga contest? Kayo ba'y nakapanood na ng mga, kahit sa school, di ba? May mga sinong valedictorian. Naka-witness na ba kayo ng graduation na binigyan ng medal yung mga nagtamo ng matataas na grade? Naka-witness na ba kayo ng dumaan sa isang matinding competition na siya lang yung nanalo, tapos nung nanayag na, at ang ating panalo ay ito, tapos bumubuhos na yung gintong confetti sa kanya, umiiyak siya sa tuwa. Yun, parang heaven yun, kapatid. Okay? Ang sinasabi ko dito, it is a desired situation, isang kalagayan na gusto nating makita. Araw-araw nating nakikita yung example na yan. Now, paano nakarating yung nanalo na yan doon? Marami siyang pinagdaanan. Diba? Nakipag-compete siya sa marami. Tinalo niya yung mga yun, siya yung nagtagumpay. At nung nakamit niya yung tagumpay, bumubuo siya at kinikilala siya ng mga tao, parang heaven yung kapatid. Okay, so ang heaven ay hindi lang basta isang lugar. Ito po ay isang sitwasyon na gusto nating marating. Nagsusumikap ka, nag-ambisyon ka, pagdating ng panahon, ikaw sasabihin, ikaw ang nanalo, ito ang premyo mo. Yan. Pag nakamit mo yung premyo na yan, then pinapalakpan ka ng mga nasa paligid mo, parang heaven yun, kapatid. It is always given to us in examples sa ganitong kaparaanan. Hindi lang siya isang lugar na pupuntahan ng mga mababait o ng mga banal. Hindi. Yun ay isang sitwasyon na mararating mo kapag napagtagumpayan mo itong mga pagsubok ng mundo. It is an ideal, it is an aspired goal, a desired situation, a reward for winning over this world's hard trial. Pag nanalo ka sa mga paghihirap, pagsubok ng mundong ito, sa heaven ang punta mo. Naintindihan niyo po? So, kung gano'n, kapatid, meron na tayong magandang idea ngayon sa langit. Hindi lang pala siya basta isang lugar na pag naman, mabait ako, sa langit ang punta ko. Kasi minsan may tanong, yung tiyuhin ko po namatay, pero sa langit ko kaya nagpunta yun kasi mabait naman po siya nung nabubuhay. Hindi natin pwede sabihin ng kapatid. Wala tayo sa posisyon na sabihin na, Pastor, namatay po yung aking ganun. Mabait naman po siya, sa heaven kaya siya. Hindi ko pwede sagutin yun. Kasi walang sino man sa atin ang nakakaalam. No? Kundi ang Diyos lang, ang tanging humuhusga sa ating lahat. Ang Diyos lamang ang nakapagsasabi kung sino makakapunta doon at sino ang hindi makakapunta doon. Pero alam naman natin, makikita naman natin, may mga kalagayan po sa mundong ito, malalaman mo kagad kung doon ba napunta o hindi. Halimbawa na lang example is this, kapag yung taong yun namatay sa kanyang kasalanan. Yung taong yun namatay sa kanyang kasalanan, pumatay siya ng tao, namatay. Hindi na nagkaroon ng chance na makapagsisi. So, malakas sa natin na maaaring sa impyerno siya namatay. Kasi namatay sa kasalanan. Hindi nakapagsisi. Diba? Namatay siyang masama, proud pa siyang masama siya, namatay siya. Hindi natin, pero again, wala tayo sa posisyon na maghusga. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa bagay na yan. Now, sabi po rito sa Romans chapter 8, verse 18 to 19, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipinahayag sa ating balang araw. Tandaan niyo po yung mga pagsubok daw natin at mga pinagtitiisan natin sa kasalukuyan, hindi maihahambing, hindi mo ma-compare sa mga kaluwalhatian na darating sa atin balang araw. Yung kaluwalhatian sa langit, walang sinabi yung pinaghihirapan mo. Nasubukan niya na ba yung hirap na pinagdaanan, squatter lang kami dati, wala nga kami pagkain, ganito, ganyan. Pero ngayon sumikat na siya, ngayon kilala na siya sa buong mundo. Kilala niyo si Bruno Mars, di ba? Sikat na singer, di ba? Bruno Mars, kalahating Pilipino yun. Natira siya sa isang lugar na wala sila. Yung CR nga nila, pupunta pa sila doon sa isang zoo na kung saan wala silang matirang matino, walang bubong na matino. Pero masaya daw sila doon kasi buo yung kanilang pamilya. Dumana siya ng sobrang hirap. Kaya nga, ganun na rin yung niya.
No, ngayon, sikat na siya, kita mo. Diba? Pero yung pinagdaanan niya, grabe. Nakita niyo po, so ganun din kapatid, ganun din tayo. Minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok sa mundong ito. Pag dumating tayo sa punto na nakamot niya natin yung langit, makikita niyo lahat ng pinaghirapan niyo noon, walang sinabi. Marang burado lahat. Ay, yung dati hirap ko, parang ngayon nakalimutan ko na eh. Kasi nandito na ako sa heaven. Naintindihan niyo po, hindi may ihahambing ang anumang pagtitiis natin sa kasalukuyan doon sa kaluwalhatian daw na darating. In verse 19 sinabi, sapagkat nananabik ang sangnilikha, yung buong creation, na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Ako nung binasa ko to, ang ultimate na pumasok sa akin is parang, eto na ngayon ang ating mga winner. Sila po yung mga tagumpay. And then, isa-isa, akit sa stage. Ito po yung mga, palakpakan natin, sila yung mga nanalo sa ating kompetisyon. Di ba? So, palakpakan tayo lahat kasi sila yung nagtagumpay. Pinagdaanan nila, ang dami nilang natalo, tapos pagdating doon, sila ngayon yung pararangalan natin. Parang ganun. No? Darating ang panahon, ihahayag ng Diyos kung sino yung kanyang mga tunay na anak at inaantay yun ng buong creation, kapatid. Na isa sana tayo na nandun na tinatanghal ng ating Panginoon. Diba? So napakaganda ng isipin na gano'n ang langit. Pangalawa, 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Okay? So kahit na ikaw ay may sakit ngayon, puso ngayon sakit, di ba? Na yung ating mga katawang lupa ay bumibigay-bigay. No? Yan. Hindi kami nasisiraan ng loob kahit humihina yung aming katawang lupa. May sakit dito, may gout, may arthritis, may cancer, may kung ano man. No? So yung pinaghihirapan mo sa iyong lupang katawan, patuloy naman na pinalalakas ng Espiritu araw-araw yung ating Espiritu. At ang bahagya at panandaliang kapighatian na dinaranas natin ngayon, magbubunga ng kagalakang walang hanggan. Naisip niyo ba yun? Kagalakang walang hanggan. Isang kasiyahang hindi natatapos. Di katulad sa mundong ito, namasyal kayo, ay, saya-saya natin, di ba? Kwentuhan, tropa, tuntuhan. Di ba, saya-saya natin, ganyan-ganyan. Pero lumipas na yun, tapos na yun. Ngayon, masaya pa kayo? Hindi na, kasi yung saya nandun lang. Pagdating dito, hindi na masaya ulit. Di ba, saging tayo ulit na sana, sumaya tayo ulit. Dito natatapos ang kasiyahan. Eh. Dito hindi nagpapatuloy. Doon sa langit, forever yun. Kasiyahan na walang hanggan. Imagine niyo yun. Isang araw na kung saan ang saya-saya mo, kasi hindi natatapos yung araw na yun. Ang saya-saya mo lang, laging masaya ka lang. And imagine niyo ba? So, ganun ang heaven, kapatid. Dito, hindi natin ma-experience yan. Dito, masaya ka kanina, ngayon malungkot ka na naman. Pag uwi mo ng bahay, pinagalitan ka ng magulang mo. So, yung saya mo kanina, kasama mo yung mga kaibigan mo, wala na. Diba? Kanina, marami kang pera, nabibili mo lahat, tapos naubos na yung pera mo. Ngayon, gutom ka na ulit, wala ka na naman pera. Malungkot ka na naman. Diba? Dito sa mundong ito, tumitigil ang lahat ng bagay. Dito, hindi na nanatili. Wala nang forever dito eh. Diba? Pero sa heaven, meron. No? Sa heaven, may forever. Nandun nagtatagal ang kasiyahan. Doon nagtatagal ang ating mga kagalakan. Isang kagalakan na walang hanggan at walang katulad. Hindi mo ma-describe. Hindi mo ay, yung saya ko dito, kasing saya ko nung namasyal kami sa ganyan. Hindi mo ma-describe. Walang katulad nga eh. Diba? Enjoy ako nung high school kami, saya-saya ko. Pagdating ko ng college, nakocompare mo yung dalawa. Hindi mo pwede i-compare kasi walang katulad eh. Intindihan niyo po? Yan ang heaven, kapatid. Isang kalalagayan na dapat nating inaasam. Isang kalalagayan na gusto nating marating at gusto nating mangyari sa ating buhay. Di ba lahat tayo gusto natin ng success story? Lahat tayo gusto natin yung mga kwento na nagtagumpay sa ganyan, sikat na sikat sa ganyan. Gusto natin mga ganong kwento eh. Kasi dumadaan tayo sa pagsubok para ma-inspire ba tayo? Now, bakit hindi nyo gamitin yung heaven as an inspiration? Pagdating ng panahon, kapatid, sana magkita-kita tayo doon. Amen? Yun ang dapat nating hangarin, kapatid, na makarating tayo doon. Kasi sobrang masakit itong mundong ito. Sobrang mahirap itong mundong ito. Kung wala tayong heaven na tinitingala at nilook forward someday, para saan pa itong buhay na ito? Diba? Walang saysay. Now, karagdagan po doon sa paano makarating sa heaven is this. Next. Kita nyo, meron kong makipot na daan.
Kasi po may nagtanong kay Kristo. Sa Lucas, Kabanatang 13, Luke chapter 13, verse 22, meron pong nagtanong kay Jesus. Sabi doon, habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan, may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Good question. Diba? May nagtanong kay Christ. No? Nagtuturo siya sa bawat bayan, nagtuturo siya sa bawat nayon, and then merong isang nagtanong sa kanya. Ang bungad pa is Ginoo. Ginoo, Mister, no? Ginoo, kaunti lang ba maliligtas? Isang tanong na pwedeng tinatanong din natin ngayon. Ang gustong tukuyin nung nagtanong na yun is, marami ba, magiging generous ba ang Diyos na papasukin lahat itong mga taong ito sa langit? O konti lang, bilang na bilang lang? No? Ngayon ang sagot ni Jesus is this, sabi niya sa verse 24, sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit makapasok, ngunit hindi makakapasok. Okay? Sabi sa Matthew chapter 7, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. 2 daan, isang makipot na daan, isang malawak na daan. Maraming pumupunta doon sa malawak na daan. Yun yung sikat na daan eh. Doon, yun ang pinupuntahan ng lahat eh. Doon na rin tayo. Parang gano'n, pag sumunod ka sa crowd. Pero may ilan na dumadaan sa makipot na daan. Ang daan tungo sa kaligtasan ay isang makipot na daan. Hindi ito dinadaanan ng karaniwang mga tao. Karaniwang mga tao doon sa sikat, doon sa uso, doon sa mga gusto ng mundo, doon sa gusto ng laman, yung sa ikasisiyan ng lahat. Doon tayo, saya rito eh. Pero yung mga papuntang kaligtasan, dumadaan daw sa makipot na daan. Naintindihan niyo po? At yun ang sabi ni Jesus, dumaan, pagsikapan ninyo. Na yung word na ginamit ni Christ doon is agonismai. Agonasamay, na kung saan doon din po nanggaling yung word na agonize o paghirapan, pagsumikapan mo, na doon ka dumaan sa makipot na daan. Now, alam naman natin, pag makipot na daan, ibig sabihin yan, kakaunti lang. Tapos mahirap dumaan doon. Mahirap dumaan doon sa makipot na daan. Pero yun ang pinapayo ni Jesus. Kasi sabi niya pa rito sa verse 24, marami ang magpupumilit makapasok, pero ngunit kakaunti at hindi sila makakapasok. Intindihin po. So, yung sagot ba ni Jesus yung tanong, konti lang ba maliligtas? Konti lang. Bakit? Kasi nga, makipot yung daan sa kaligtasan. Now, kung makipot ang daan sa kaligtasan, bakit ginawang ganun ng Diyos? Simple lang. Kasi una-una, number 1, walang sino man sa atin ang hindi karapat-dapat sa langit. Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And then Romans chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, Jesus na ating Panginoon. Ito niyo po. So yung kabayaran sa ating pagiging makasalanan, kamatayan. Kaya nga lahat tayo nabubuhay ngayon, mamamatay. Lahat tayong buhay ngayon mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan at kung paano, pero lahat tayo mamamatay. Now, magandang paghandaan natin, saan tayo pupunta pag namatay tayo? Sa langit o sa impyerno? Now, sabi ni Jesus, pagsikapan ninyong dumaan sa makipot na daan. At ano yung makipot na daan na yun? Ang makipot na daan, kapatid, yung dinaanan ni Kristo. Si Kristo kasi ay nag-bear ng krus para sa atin. No? Hindi naman siya, wala naman siya ginawang kamalian, hindi siya nagkasala. Pero tinanggap niya ang lahat niya, alang-alang sa atin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yung ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus, para sa atin yun. Alang-alang sa atin. Now, ginawa niya ito para magkaroon tayo ng daan patungo sa langit. Now, ang point is, ang kaligtasan is this, kagaya ng diniscuss ko nung nakaraang Sunday. Saan ba tayo nasa-save? Bakit ba tayo kailangan i-save? Para maging mabait? Para ma-bless? Para magkaroon ng buhay na masaya lang? Hindi. Kaya tayo niligtas dahil mayroong impyerno. At doon tayo lahat papunta. Kung hindi tayo magsusumikap na dumaan doon sa makipot na daan, impyerno ang punta natin, kapatid.
Kaya nga sabi ni Kristo, pagsikapan ninyo na dumaan doon sa makipot na daan. Makipot na daan yun, kaya pagsisikapan mo talaga. Hindi yun pinupuntahan ng karamihan. Ang pinupuntahan ng karamihan yung malawak na daan at lahat sila patungo sa kapahamakan. Sabi sa Matthew chapter 7. Now, bakit ginawa ito ni Kristo? Alang-alang sa atin. Kasi ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Na kahit hindi siya makasalanan, tinanggap niya ang lahat ng parusa para yung katuwiran niya, yung pagiging matuwid niya, mapunta sa atin. At tayo ay maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Kaya nga sa Roma 5, binasa natin kanina, 1-2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron tayo ngayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang gandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Pansinin niyo, Romans 3:23, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagdating sa Romans chapter 5, verse 1 and 2, tayo ngayon ay nakakabahagi na sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ni Kristo. Meron na tayo ngayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Hindi na siya galit dahil kay Kristo. Kung tinanggap natin si Kristo at tayo ay namumuhay sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoon si Jesucristo, na siya rin nating tagapagligtas, hindi na galit sa atin ang Diyos Ama. At tayo ngayon ay may mapayapang ng ugnayan sa Diyos. Naintindihan niyo po? Malinaw po? Yan. So dahil po dyan, yan po yung tinatawag na makipot na daan. Ang makipot na daan, kapatid, is pamumuhay ng isang Kristiyanong sumusunod sa yapak ni Jesus. Pamumuhay na mahirap, puno ng pasakit, pero nandun naman ang katagumpayan sa dulo. Kaya minsan tumitingin tayo, pag Christian, yung mayaman. Pag Christian, maraming blessing. Pag Christian, sikat. Hindi. Si Jesus ba, nung nandito siya sa lupa, sikat ba siya? Sikat siya, pero masaya ba siya? Wala nga siyang sasakyan. Wala nga siyang bahay. Diba? Hindi naman siya nagkamal, hindi naman siya yumaman. Oh. So bakit tinitingnan, pag Christian, mayaman. Pag Christian, hindi na pamantayan si Jesus. Ang pamantayan si Jesus, kapatid. At ang buhay na dinaanan ni Jesus para sa atin ay isang buhay na mahirap. Yun ang makipot na daan na dapat din nating daanan bilang mga tagasunod ni Jesus. Pagsikapan ninyo na dumaan sa makipot na daan. Pangalawa, hindi lamang yun isang makipot na daan, yun ay isang makipot din na paraan, narrow-mindedness. Okay? Gusto ko lang idagdag na hindi lang siya way, kundi it's also a mindset. Narrow-mindedness. Ikaw ba ay isang Kristiyano na tinatanggap lahat ng mga, uso yan ngayon, sige, makiuso tayo. Open naman yung mind ko sa mga bagay na yan. Hindi. Kasi kahit si Kristo, hindi niya kinompromise ang kanyang pananampalataya. Meron kang mga bagay na paninindigan mo kasi narrow-mindedness. Narrow-minded ka para sa Panginoon. Okay? Ito ang paniniwala ko, ito ang sinasabi ng Biblia, titindigan mo to. Kahit na magalit kayo sa akin, kahit hindi kayo naniniwala ako naman, basta ito ang paniniwala ko. Unless nabaguhin ng Panginoon ito sa isip ko, hindi ako aalis dito. Naintindihan niyo po? That is being narrow-minded for God. Na hindi ako makikiayon dyan kasi yan ang sikat. Lahat nga ng mga Kristiyano, dito na papunta. Sali ka na rin. Hindi kasi hindi ko nakikita tama yan. Hanggat hindi na-reconcile ng Holy Spirit sa puso ko yan at sa isip ko yan, hindi ako pwedeng maniwala dyan. Kasi ang tinuturo sa akin ng Biblia, ang salita ng Diyos ay ito. That is being narrow-minded for God. And that is one way to go to the narrow path. Dadaan ka sa makipit na daan na yun at dadaanan mo yung mga pagsubok na yan. Kahit talikuran ka ng mga friends mo. Yung ibang Christian, inom ka rin. Inom. Sali ka na rin dito. Bakit si Christian din, ginagawa naman to? Hindi eh. Intindihan niyo po, ang makipot na daan, kapatid, ay hindi dinadaanan ng marami. There's a reason kung bakit. Kasi mahirap yun. Magsosulo ka doon. Minsan tatalikuran ka ng mga kaibigan mo doon. Minsan pagtatawanan ka pa ng iba. Pero paninindigan mo yun. Kasi yun ang paniniwala mo ayon sa paniniwala ng pagsunod mo kay Jesus. Malino po. Yan. So that is, kaya sinasabi ng Panginoon, pagsumikapan ninyo na kayo ay dumaan sa makipot na daan. Okay, now, next. Now, hindi pa rin buo yung ating kaisipan tungkol sa langit. Alam kong maraming binabanggit po, lalo na kung babasahin
sa Biblia, merong mga banggit tungkol sa langit daw po, ang lalakaran natin ay ginto. Streets of gold. Sa langit daw po, ang titirahan natin ay mga mansyon. Mansions in heaven. Narinig niyo na ba yan? Na ang dagat daw doon ay crystal clear. No? Tapos andun yung lahat ay makinang ng mga perlas at makinang ng mga ano na hindi mo pa makikita sa buong buhay mo. Ito yung mga binabanggit. Pero alam mo, nung inaaral ko to, sabi ko, hindi ako pupunta sa langit dahil sa mga yan. Ayokong ituring ang langit na parang, at ituro ito sa inyo na parang siya ay isang magandang tourist attraction lang. Naintindihan niyo po? Na isang papangarapin mo lang, ay kasi gusto kong makita sa langit yung streets of gold, gusto kong lumaman. No, hindi. Kasi hindi yun ang layunin kung bakit tayo pupunta sa langit. Remember, ang pinag-aaralan natin dito, how should we understand heaven? Paano natin uunawain ang langit? At kung tayo man ay pupunta sa langit, hindi dahil sa mga makikita natin doon. Pupunta tayo sa langit dahil sa iisang dahilan. At ano po yun? Next, number 3. Okay? So, bakit po tayo pupunta sa langit? Kasi number 3, why we should aspire for heaven. Bakit po gusto natin makarating sa langit? Ito po yung dahilan ko. At yun ang ating keywords na babasahin ko po. Muli, binasa natin kanina, basahin ko lang po ulit, pero himay-himay natin. John chapter 14, verse 1 to 6. Sabi ng ating Panginoon, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Doon pa lang sa bungad niya. Bakit mababagabag ang kanyang kalooban ng mga apostoles? Kasi aalis na si Jesus nito. Nagpapaalam siya. Now, ito ay culmination ng kabuuan. Remember, sino si Jesus? Diyos na nagkatawang tao. Bumaba siya dito sa lupa para gawin itong sakripisyo nito na magkakamit ang mga tao ng kaligtasan. Ngayon, ito na, patapos na. Pauwi na siya sa langit. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot, huwag mapagabag, huwag kayong maging worried sa bagay na sasabihin ko sa inyo, pero aalis na ako. Pag binasa niyo yung chapter 13, diretso dito, pagkatapos na hinugasan ni Jesus ang paan ng mga apostoles, no? At pagkatapos na sila ay naghapunan, pinaliwanag ni Jesus, ako ay aalis na. No? So huwag mabagabag ang inyong kalooban. Nalulungkot siya kasi alam bakit iiwanan niya ang kanyang mga tagasunod sa isang mundong madilim. Oras na mawala na si Jesus at umakyat na siya sa langit, ang kanyang mga apostoles makakalat lahat siya. Magtatago sila, ipipersecute sila. Kasi ang maiiwan sila dito sa mundong ito, wala na yung kanilang tagapagtanggol. Si Jesus ay babalik na sa langit. Kaya sinabi niya, huwag mapagabag ang inyong kalooban. Alam ni Jesus na iiwan niya na ang kanyang mga disipulo sa isang madilim na mundo na puro pasakit at puro pagsubok. Ganun ang nangyari sa atin, kapatid. Si Jesus ay umalis. No? Si Jesus, kasama natin siya in spirit. Pero sa totoo lang, wala pa siya dito, hindi pa siya mabalik eh. So, nandito tayo, ang kasama natin is yung Holy Spirit. Pero nandito tayo sa mundong ito na puno ng pagsubok, puno ng temptation, puno ng persecution. Kung hindi ka matatag sa pananampalataya mo, madali ka bumigay. Maya-maya sinusubok yun. Talaga ba naniniwala ka? Susubukan ka ng diablo. Susubukan ka ng mga kaaway. Patutumbahin ka sa pananampalataya mo. Yun ang gusto ni Kristo na i-convey dito, na ipaliwanag dito. Ako ay aalis, iiwan ko kayo. So huwag kayong mabagabag. Yan. Tapos sabi dito, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Dito na part yung sinabi ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Sa ibang version, in my Father's house are many mansions. Pag binasa mo sa King James. Pero yung mansion doon, ang translation doon ay kwarto o silid. Now, pag inisip ko to, nung naisip ko, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. Now, imagine niyo kapatid, ano yung pinaka-the best na accommodation na nasubukan mo na kung ikaw ay nagta-travel? Dito kayo mag-i-stay. Sabi ko niya, talaga? Tapos makita mo yung hotel mo. Wow, ang ganda ng hotel ko. Dito ako mag-i-stay. 1 week kami rito. Ang ganda. May swimming pool pa doon. Ganyan. Na-imagine niyo po, i-accommodate ka. Na-imagine mo, i-accommodate ka sa langit. Tapos ang nangangako si Jesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Isipin mo, may silid ka doon. Ano ang pakiramdam? May sarili kang kwarto. Ito ang kwarto mo. Dito sa langit ka, ito ang kwarto mo. Pag isipin mo, sabihin sa'yo ng Panginoon niya,
O, pinaghanda ka na ng kwarto. Dito ka matutulog, dito ka titira. Gano'ng kasarap yung feeling na yun, kapatid? Na pagdating mo sa langit, may sarili kang silid. Doon ka titira. Tapos ang naghanda nun si Jesus. Tapos pinapatunayan niya pa, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako doon para ipaghanda kayo? Pinaghanda niya tayo. Naintindihan po? So isa sa mga ilulook forward natin, kapatid, is yung accommodation sa atin ng ating Panginoon sa langit. Hindi yun maaaring ikumpara sa ibang pang accommodation na nasubukan na natin. Nag-travel ka, nakita mo, ay dito ka titira, ganda. Sa langit, iba, kapatid. Iba ang iyong titirahan dahil si Jesus ang naghanda nito. At pangatlo, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo ay makapiling ko kung saan ako naroon. Ang pinaka-number one na reason kung bakit dapat tayo magpunta ng langit, nandoon si Jesus. Nandoon si Jesus. Hindi pa yung dahil ginto yung daan o perlas yung perlas yung gate o sabi nga ni Kibuloy, yung bahay daw niya sa heaven eh mayroong doorknob na diamante. Di ba? Ano ba naman yan? Di ba? Hindi yun ang nilulook forward natin, kapatid. Gusto nating makarating sa langit. Bakit? Nandun si Jesus. Ang nagmamahal sa kaluluwa natin para tayo iligtas sa apoy ng impyerno, makakasama natin sa heaven. Amen? Yun pa lang, kapatid, dapat na tayong matuwa. That is the number one and the only reason why we should aspire for heaven. Kasi nandun si Jesus, kasama natin siya. No? Kaya sabi niya, ako ay babalik siya second coming, at isasama ko kayo upang kayo ay makapiling ko. Para kung saan ako nandun din kayo. Di ba ang saya? Na-imagine mo, kapatid. Magkaroon ka ng opportunity to travel. Saan mo gusto? Korea, Japan, Thailand. Nakikita natin yung mga ganda ng lugar na yan. America, di ba? Yung mga European countries na yan. Nakita niyo na yan, tourist destination yan, di ba? Eh kung ikaw lang pupunta doon, hindi mo kasama ang pamilya mo. Andun ka, enjoy mo rin yun, pero pagka kinakausap mo na yung mahal mo, sana nandito ka rin. Kasi mas masaya kung nandito ka, di ba? Naintindihan mo? Now, ano ang pinakamasaya sa lahat? Yung nandun kayo sa magandang lugar, kasama mo yung mahal mo. Now, sino ang mahal natin? Si Jesus. Andun tayo sa heaven, kasama natin si Jesus. That is the best situation, kapatid. Ang nagmamahal sa atin, ang tanging nagmamahal, ang tunay na nagmamahal sa atin, kasama natin sa langit. Ano pa ba hanapin mo? Diba? Sabi ng iba, pag namatay ako, tapos pumunta ako sa langit, hanapin ko yung lolo ko, kasi mahal-mahal ko yung lolo ko. Hanapin ko yung misis ko, kasi unang namatay yung misis ko. Hanapin ko yung kuya ko, yung kapatid ko, yung alaga kong aso, mahal na mahal ko yun. Mga ganun. Hanapin natin sa langit. Kasi feeling mo, magiging masaya ka lang pag nakita mo yung mga tao. Hindi, kapatid. Andun si Jesus. Ang number one na makapagpapaligaya sa iyo ay si Jesus. At kaya ka nandun dahil kilala mo si Jesus. Okay? Kasi kung hindi mo kilala si Jesus, hindi ka makakarating sa heaven. Number one, kapatid, pinag-aralan natin kanina, paano nakuha ang ating kaligtasan sa pamagitan sa sakripisyo ni Jesus, sa pamagitan ni Jesus. So si Jesus ang nagdala sa atin sa kaligtasan. Si Jesus din ang dahilan kung bakit tayo pupunta ng langit. Number one reason kung bakit mo hangarin magpunta ng langit, kasi nandun si Jesus. Hindi yung kung ano pa man. Yung nagligtas sa akin, nandoon at masaya na ako. At ang ganda-ganda ng lugar na to, kasama ko yung nagmamahal sa akin, kasama ko yung minamahal ko. Di ba? Walang saysay, ang ganda-ganda mo, tapos sa tawa, ang ganda-ganda ng lugar, tapos sabi mo, sana nandito ka rin. Malungkot kasi kahit na mamasyal. Nakita natin yung mga OFWs, di ba? Nagpapasyal sila sa park, tapos nakita nila doon, pinipicture nila lahat yan. Pero masaya kaya yun? Hindi. Malungkot yan, mag-iisa lang siya eh. Pinipicture niya lang yun. Oh. Sana, ang ganda ng lugar ito, sana nandito ka rin. Gusto natin, kasama natin yung mahal natin sa buhay. One of the reasons why heaven is so desirable, kapatid. Kasi doon yung nagmamahal sa atin. Yung pinakaminamahal natin at nagmamahal sa atin. Walang iba kung ating Panginoon. Amen? Yan. So kaya sabi daw, no, ito ang tanong, kapatid. Sabi pa ni Jesus sa 4, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. So binabanggit ni Jesus, alam niya na yung daan papunta sa. Nagtanong si Tomas ngayon, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Now, this is, again, another important question, kapatid.
Dahil kung ang daan papunta sa langit, hindi natin alam, makakarating kaya tayo doon? Hindi, di ba? So sinagot ni Jesus, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay? Siya ang daan. Now, paano tayo makakarating sa langit? Kay Kristo. Bakit natin gugustuhin pumunta sa langit? Kasi nandun si Jesus. At anong makikita natin doon? Yung accommodation na inihanda ng ating Panginoon para sa atin. Sapat na yung tatlong dahilan na yun para gustuhin natin pumunta sa langit. Ako hindi ko na inaambisyon yung mga streets of gold na yan o mansions in heaven. Nandun si Jesus, nandun ako, pinaghanda niya ako ng lugar, sapat na yun sa akin. Amen? Kristiyano ka, dapat ganun lang din ang pananampalataya, ang gusto mo maabot sa buhay mo. If you want to visualize heaven, if you want to aspire for heaven because nandun si Jesus, period. Wala na iba. At dun pa lang sapat ka na dapat mo. Malinaw po? Yan. So yan po yung dahilan. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Meron ako dating nakasama sa opisina eh. Sabi niya gano'n. Alam mo, pag nakarating ko sa langit, kasi dalawa lang kami doon sa opisina na iba yung faith niya, alam niya, iba yung faith ko. So sabi niya, alam mo, pag nakarating ako sa langit, marami akong itatanong kay St. Peter, tsaka kay St. Paul. Ikaw, ano yung tatanong mo? Sabi ko, kasi ang pananampalataya ko, brother, pag nandun ka na sa heaven, wala ka na itatanong eh. Kasi nandun na lahat eh. Sagot na lahat ng tanong mo. Kung may tatanong ka pa doon, hindi yung heaven. So meron ka pang question na sa heaven ka na, hindi heaven yun. Kasi may magulo pa, meron ka pang kulang sa iyo. No. Pagdating mo doon, yun na yun. Diba? Anong feeling na pinaghirapan mo yan, pinagsikapan mo yan, tapos pagdating ng panahon na nagtagumpay ka, ikaw ngayon yung champion, ikaw na yung, anong feeling ng mga nakikita natin na nananalo, yung mga nag-champion, yung mga tumanggap na nila, ang hirap yung pinagdaanan nila, tapos tinanggap nila, bumabagsak yung golden confetti sa kanila, naiiyak na lang sila sa tuwa, diba? Tapos sabihin nila, hindi ko akalain, ganito pala kasaya. Hindi makukumpara yung kasiyahan ko kasi yung tagumpay na gusto kong maabot na abot ko na. Ganun ang heaven, kapatid. Pag nandun ka na, wala ka na ibang yung pinaghirapan mo rito, wala yan. Burado lahat yan. Kasi nandun ka na. Naintindihan niyo po? At yun ang gusto nating maabot. If you want to understand heaven, that is the culmination of everything that we should achieve dito sa mundong ito. We should aspire for. Yung gusto nating maabot. Yung gusto nating makamit. Yun ang culmination, yung kabuuan. Ang heaven, kapatid. Now, bigyan ko pa kayo ng isang example. Sa buhay na ito, kapatid, kasi marami tayong pagsubok na pagdadaanan. Pero bigyan natin ng isang malinaw na example. Ito po, next. Sabi sa Gawa, chapter 7, verse 54 to 60. Kilala niyo ba si Esteban o si Stephen? Si Stephen po ay isa sa mga 7 diakono na pinili ng mga apostol para maglingkod sa Diyos. Now, ano nangyari kay Stephen? Esteban. Siya po ay pinatay sa pamagitan ng pagbato. No? Basahin po natin. Gawa 7:54. Nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsigawan pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. Kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang si Saulo, si Paul. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang papanagutin sa kasalanan ito. At pagkatapos nito, siya ay namatay. Si Esteban ay pinatay sa pamagitan ng pagbato. So, sa pinakamasakit na parusa, sipin mo, hatulang ka na, papatayin ka sa pamagitan ng pagbato, babatuhin ka, nandiyan ka nakatayo ka, babatuhin ka ng mga tao. Sa katamaan, hanggang sa mamatay ka. Now, bago nangyari kay Esteban yan, tumingala siya sa langit, nakita niya nagbukas yung langit, tapos nakita niya nakatayo si Jesus sa kanan ng Ama. Now, bakit nakatayo si Jesus? Kasi nakahanda na si Jesus, tanggapin si Esteban.
Nandun siya sa kanan ng Diyos Ama, pero nakatayo si Jesus. Kasi hinihintay na lang niya na matapos na yung paghihirap ni Esteban at salubungin niya yung kanyang anak at yung kanyang lingkod doon sa kaluwalhatian ng langit. Diba? Isang napakagandang larawan, kapatid. Matatapos ang paghihirap natin sa mundo nito at ang lahat ng kasiyahan nandun sa area ng Diyos sa langit. At pag nandun ka na, lahat ng pinaghirapan mo dito, lahat ng hirap na pinagdaanan mo rito, kahit gaano pa katindi yan, walang sinabi yan pagdating sa langit. Burado lahat yan. Sa kaligayahang tatamasahin mo sa piling ng Diyos. Yun ang langit, kapatid. Ganon kaganda ang langit. Na kung gusto niyo pa ng isang mas malinaw na paliwanag kung ano ba talaga, hindi pa magulo pa sa isip ko, Pastor. Next. Na ito na lang iiwan ko sa inyo, kapatid. Ito yung sinabi sa verse 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng mga tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Nakarating niyo si Apostol Pablo magkat sa pangatlong langit, ano sabi niya? Yung mga nakita niya ron, hindi kayang sabihin ng salita. Hindi kayang i-describe. Kaya pinapatotohanan lang itong sinasabi nito. Which is si Pablo din na nagsabi. Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. That is heaven. Hindi na natin kailangan maintindihan na nandun, ginto, doon may mga mansyon, doon, kristal ang dagat, etc. No, hindi iyon ang pupuntahan natin sa langit. Ang pupuntahan natin doon ay si Jesus. Kasi nandun si Jesus. Ang nagmamahal sa ating kaluluwa, na nagsakripisyo para sa ating kaligtasan nandoon, makakasama natin. Siya din ang naghanda ng silid na ating titirahan. At doon ay makikita natin ang mga kamanghamanghang bagay na hindi kaya ipaliwanag ng salita, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga. Sapat na ba yun para ma-excite tayo sa heaven, mga kapatid? Sapat na yun. Sapat na yun. Sobra-sobra na yun. So we should aspire for heaven. Wala na akong iba. Wala na akong pwedeng sabihin sa inyo, kapatid. Kung nandito tayo sa mundo ito na napakahirap, hangarin natin makarating doon sa tahanan ng ating Ama sa langit. Walang iba kundi ang kaharian niya sa langit. Tayo pa natin tumayo. Tayo po limawit. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya at habang puso ko'y pinapaliha sa puso at lumbay na siyang umagawa. Ang Panginoon'y tapat ay lahat. Kung ika'y nanalig, wala kang malapitan para magaigdig ay iyong pinapasnan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kaya mahal. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Ang pangako niya'y di naiibalik tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kay lahat. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kay lahat. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe na nagpapalakas ng aming
paniniwala kung gaano niyo kami kamahal. Na hindi kami lilisan sa mundong ito na wala kaming pupuntahan. Sa sobrang pagmamahal niyo sa amin, pinaghandaan niyo kami ng aming matitirahan sa langit. Sa langit na kung saan nandun ang kaganapan ng lahat ng inaasam namin sa mundo ito. Yung mga pinaghihimutok ng aming dibdib. Yung mga hindi namin naranasan dito. Yung mga bunga ng pasakit na tiniis namin dito, doon nandun ang kasiyahan. Yung mga tanong na gumugulo sa aming isip na parang walang kasagutan, doon sa langit ang kasagutan. Yung mga paghihirap na pinagdaanan ng bawat isa sa amin, na pinagdaanan namin sobrang matindi na halos ikamatay namin. Pero nalampasan namin, doon sa langit nandun ang kapalit ng kaginhawaan. Napakasarap isipin na mayroong isang lugar na naghihintay sa amin, na kung saan nandun ang kabuuan ng lahat na pwedeng magpaligaya sa amin. Sa mundong ito na napakababaw ng kaligayahan, pero isang lugar na napakalalim naman ng kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi tumitigil, hindi napitigil, hindi hihinto. Isang kaganapan na kahit sa pangarap, hindi siguro namin kaya mag-describe. Maraming salamat, Panginoon, for giving us the hope that there is a heaven for us. Na kahit gano'ng hirap na buhay sa mundo ito, may heaven naman na naghihintay sa ating kapatid. Ito, alam ko, ang inaasam ng mga tagasunod ninyo noon na namatay sa persecution. Yung mga pinakain sa leon, yung mga sinunog ng mga tahanan dahil may dalang Biblia, yung mga nanampalataya kay Kristo noon na nakulong, na naparusahan. Mismong yung mga apostoles nyo na sari-saring pahirap at dinanas, sari-saring malalagim na kamatayan ang pinagdaanan. Pero pagdating sa langit, burado ang lahat ng yun. Lahat ng hirap, lahat ng anumang ganong katindi, pagdating doon, hindi mali-describe ang kasiyahan, kaligayahan, na hindi magmamaliw na matatagpuan namin doon. Salamat, Panginoon, for giving us this very vivid na illustration na kung ano yung magaganap sa amin. And kung paano mga makarating doon is to go the narrow path. Sundin ang makipagmadaan. Kahit gaano kahirap, kahit gaano mga pagsusubok, kahit na talikuran kami ng iba sa mga kaibigan namin, hindi na kami, pagtawanan man kami ng mundo, basta susunod kami sa inyo. Basta ito ang aming paniniwalaan, kasi nagtitiwala kami sa inyo. Pinangunahan niyo pa sa mismong salita ninyo kanina na sinabi niyo, kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa ba na naghanda ako ng lugar para sa iyo? Dahil sa statement na yun, sinasabi niya na, itong sinasabi ko, ito totoo. Sumasampalataya ka sa Diyos, sumampalataya ka rin sa akin. Kasi sinasabi ko, ito totoo, ako katotohanan. At ang makakarating ka rin din sa pangakong lugar na ito, pagdating na panahon, wow. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Salamat po na may langit na pwede namin asamin na marating. At pagdating ng panahon, doon magaganap ang lahat ng kaligayahan hindi namin matagpuan sa mundo ito. Doon magaganap ang lahat ng kasiyahan na hindi namin naranasan sa mundo ito. Doon magaganap ang lahat ng ambisyon na hindi namin naabot, na hindi namin napagtagumpayan sa mundo ito. Makarating lang kami sa langit, kumpleto na kami. Kasi nandun din po kayo na makakasama namin. Kayo na nagmamahal sa amin. Kayo na nagtiis ng ganong kahirap para sa kalutasan. Kayo nagsakripisyo ng sariling buhay para sa amin. Kasama namin kayo doon. At dahil kasama namin kayo doon, kumpleto ang kaligayahan namin sa langit. Salamat, Panginoon. At naway patuloy niyo po kami usigin, turuan, gabayan. Habang namumuhay pa kami sa mundo ito, habang nandito pa kami sa lupa at umahakbang sa mga landas na itinuturo niyo sa amin, samahan niyo kami ito. Gabayan niyo po kami. Para hindi kami maligaw ng landas. At ang hakbang lang namin ay doon sa landas na gusto niyo para marating namin itong destinasyon na ito na pangako ninyo sa amin. Nawa, Panginoon, ay magkita-kita tayo doon pagdating ng panahon kung saan nandun ang kaganapan ng lahat ng kaligayahan. Nandun din ang kabuuan, ang pagmamahal at pag-ibig na inyong
pinaranas sa amin, pinalasap sa amin. Kayo ay tunay na Diyos ng pag-ibig dahil may isang langit na nakawa sa amin. Maraming salamat. Ang pag-ibig ng Ama, ang buhay ng Anak, at ang kabayat kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumaamin lagi sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos at Tagapagligtas. Amen.